Hello everyone! Sa video na ito, pag-aaralan natin kung ang given points ba ay solution or hindi ng inequalities in two variable. Narito ang tatlong inequalities na kung saan mayroon din tayong mga point na given. At ngayon, aalamin natin kung ang given point ba ay solution or hindi ng ating inequality. So, ang direction po dito is to determine whether the given point is a solution of the inequality. Substitute the x and y values into the inequality and write solution if the inequality is true and not solution if it is false. So bago tayo magpatuloy, narito muna ang short review. Magpapakita ako ng mga inequalities at ang gagawin ninyo ay simple lang. Kung sa tingin ninyo ay tamang statement, ang pipiliin ay true. At kung mali naman ang statement, ang pipiliin ay false. So, number 1, negative 5 is less than or equal to 1. Is the statement true or false? The answer is true. Negative 5 is less than or equal to 1. Mas mataas ang 1 kaysa sa negative 5. Ang simple trick natin dito ay dapat nakaharap ang opening ng ating inequality symbol sa mas mataas na number. Next, negative 2 is greater than negative 3. Is the statement true or false? Kung gagamit tayo ng number line, dito ang negative 2 at ito ay ang negative 3. So, alin sa kanilang dalawa ang mas mataas? Ang negative 2 or ang negative 3? So, based sa statement natin, tama ba na mas malaki ang negative 2 kaysa sa negative 3? So, ang tamang sagot ay true. Mas mataas ang negative 2 kaysa sa negative 3. Next, 0 is less than negative 4. Is it true or false? So, kung titingnan natin sa number line, nandito ang 0 and ang negative 4 ay nandito. Okay, so again, negative 4 and 0. So, alin ang mas mataas? Ang 0 or negative 4? Ang tamang sagot ay 0 ang mas mataas. Dapat ang opening ng symbol natin ay nakaharap sa 0 dahil siyang mas mataas kaysa negative 4. So, ibig sabihin, ang statement na ito ay false. 6 is greater than or equal to negative 6. Is it true or false? Again, sa number line, andito ang positive 6 at nandito ang negative 6. Okay, so 6 is greater than or equal to negative 6. The answer is true. Mas mataas ang positive 6 kaysa negative 6. And for the last number, 7 is greater than or equal to 7. Is it true or false? So kung titingnan natin sa number line, nandito ang 7. Ang tamang sagot ay true. Okay, bakit true? Kasi it's either greater than or equal to. Ang 7 ay equal din sa 7. Next, 2 is less than negative 8. Is it true or false? So, kung titingnan natin sa number line, nandito ang 2 at ang negative 8 ay nandito. The correct answer is false. Dahil ang tamang sagot ay 2 greater than negative 8. Dapat nakaharap yung opening ng symbol natin sa 2 dahil mas mataas ang 2 kaysa sa negative 8. So, balikan natin itong activity natin. Whether the given point is a solution of the inequality. Substitute the x and y values into the inequality. Write solution if the inequality is true and not solution if it is a false. So, bago natin ito sagutan, magbibigay muna ako ng mga example. Para masagutan nyo itong activity na ito, magbibigay ako ng mga example. So, first inequality natin, y is greater than x squared minus 7x minus 9. At ang given point natin ay positive 4, negative 2. At aalamin natin ngayon kung etong point na positive 4, negative 2 ay solution or not solution ng ating inequality. Sa point natin,
ang x value ay positive 4 at ang y value ay negative 2. So, ang gagawin natin ay isa-substitute natin ang mga value ng x and y sa ating inequality. Ang value ng y natin ay negative 2, so papalitan natin yung y ng negative 2. Ang value ng x natin ay positive 4, kaya papalitan natin lahat ng x ng positive 4. So, we have 4 square minus 7 times 4 minus 9. Next, isi-simplify natin. 4 square is equal to 16. Bakit 16? Kasi 4 square means i-multiply natin ng dalawang beses ang 4. So, 4 times 4 equals 16. And negative 7 times 4 is 28. Negative 9. Then we have negative 2 is greater than 16 minus 28 minus 9. So, we have negative 21. So, ang statement natin ngayon ay negative 2 is greater than negative 21. Which is, ang statement na to ay true. Kung true ang statement natin, yes, ito ay solution. Ibig sabihin, ang point na positive 4, negative 2 ay kasama sa solution ng ating inequality. The given is y is less than or equal to 3x squared minus 8x minus 4. At ang point na given ay positive 2, positive 1. Aalamin natin kung ang point ba na ito ay solution or not solution ng ating inequality. Sa point natin, ang 2 ay ang x value. Ang y value naman ay 1. Sasubstitute natin lahat ng value ng x at y sa ating inequality. So, ang y natin ay 1. Less than or equal to, ang value ng x ay 2. Therefore, papalitan natin lahat ng x ng positive 2. So, we have 3 times 2 square minus 8 times 2. Copy lang natin ang 4. Next step na gagawin ay isi-simplify natin. So, we have 1 less than or equal to, then we have 2 square is 4. Therefore, we have 3 times 4. Then, negative 8 times 2 is negative 16 minus 4. Then, 1 is less than or equal to 3 times 4 equals 12 minus 16 minus 4. Then, 12 minus 16 minus 4. Now, we have 1 less than or equal to 12 minus 16 minus 4 equals negative 8. So, ang statement natin ngayon ay 1 is less than or equal to negative 8. Is it true or false? Ito ay false. Bakit? Dapat mas mataas ang 1 kaysa sa negative 8. Dapat nakaharap ang opening ng ating symbol doon sa positive 1 or doon sa mas malaking number. Kung false ito, no, this is not solution. Ibig sabihin, yung positive 2, positive 1 na point ay hindi solution ng ating inequality. And number 3 example, y is less than x times the quantity of x plus 6 plus 5. At ang point na given natin ay negative 6 positive 1 half. At aalamin natin kung ito bang point na negative 6 positive 1 half ay solution ng ating inequality. Iaayos muna natin ang ating inequality sa standard form. So, ang gagawin po natin ay i-multiply ang x and x. Y is less than x times x is x squared, and x times 6 is 6x plus 5. So, ito na ngayon ang standard form ng ating inequality. Y is less than x squared plus 6x plus 5. Again, ang point natin ay negative 6, which is ito yung x value, and 1 half, ito yung y value. Ang next step na gagawin ay isa-substitute natin lahat ng value ng x and y sa ating inequality. So, papalitan natin itong y ng 1 half at lahat ng x naman ay papalitan ng negative 6. Therefore, we have less than, okay, value ng x is negative 6. That's why we have negative 6 squared plus 6 times negative 6 plus 5. And then, sisimplify natin. So, we have 1 half is less than negative 6 square. Ibig sabihin, imumultiply natin ang negative 6 ng dalawang beses. So, negative 6 times negative 6 equals positive 36. And 6 times negative 6 is negative 36 plus 5. Next, we have 36 minus 36 is 0 plus 5 equals positive 5. 1 half is less than 5. True or false? The answer is true, na yung 1 half ay mas maliit kaysa sa 5.
Okay? So, kung true ang statement natin, ang given point natin ay yes, solution ng ating inequality. Now, we have an example number 5. Y is greater than or equal to 5x squared minus 17x plus 6. At ang given point natin na ititest kung ito ay solution or hindi ng ating inequality ay positive 2, negative 6. Ang x value ay 2 at ang negative 6 ay ang y values. So, ang next step na gagawin natin ay isa-substitute natin sa ating inequalities. Then, sasubstitute natin ang mga value ng x at y. So, ang y natin ay negative 6. Therefore, we have greater than or equal to 5. Ang value ng x natin ay positive 2. That's why we have 5 times 2 square minus 17x. Again, palitan natin yung x, magiging 17 times 2. Plus 6. Then, simplify natin. Rewrite negative 6 greater than or equal to 5 and 2 squared is 4. 2 times 2 is 4. So, negative 17 times 2 equals negative 34 plus 6. Next, we have negative 6 greater than or equal to 5 times 4 equals 20. So, minus 34 plus 6. Then, we add. We have negative 6 greater than or equal to 20 minus 34 plus 6 equals negative 8. Therefore, we have negative 6 greater than or equal to negative 8. Is it true or false? Mas mataas ba ang negative 6 kaysa negative 8? Ang tamang sagot ay true. Mas mataas ang negative 6 kaysa sa negative 8. Therefore, kung true ang statement natin, yes. Okay, ang given point na positive 2, negative 6 ay solution ng ating given inequality. Ngayon, alam mo na kung paano alamin na ang given points ay solution or hindi ng ating inequality. Malamang, alam mo na rin kung paano sagutan ang activity na ito. At kung may mga katanungan ka pa, i-comment lang sa comment section. And now, it's your turn. And good luck! And that's all for now. And thank you for watching. So please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!